Walang takas sa Navotas ang tatlong nagnakaw umano ng isang tugboat mula pa sa Pangasinan. Kung paano nabisto ang malapirata umanong pagtangay sa pagtutok ni John Consulta. Malayo pa lang, naispatan na ng mga tauhan ng NBI-NCR ang target nilang tugboat sa Pier 4 sa Navotas. Nang tuluyang makalapit ang mga otoridad at naidikit ang kanilang bangka sa pake na barko, biglang may sumilip na lalaki mula sa itaas. Kayong dalawa, pitaya rito. Naaresto ng NBI ang tatlong lalaki na sakot umano sa pang-aagaw ng naturang tugboat. Ayon sa NBI, December 17 ng nakaraang taon nang sapilitang pinaalis ng ilang lalaki ang mga nagbabantay sa tugboat habang ito'y nasa Suwal, Pangasinan. Saka ito tuluyang tinangay. January 3, nakakuha ng impormasyon ng NBI na namataan ang ninakaw na tugboat sa Navotas, kaya agad na nagkasa ng operasyon ang mga operatiba. Na-cited ng mga operatiba natin na yung MSL Prosper ay nasa fishport ng Navotas. So immediately, they conducted an operation which resulted to the recovery of the missing tugboat and the arrest of these 3 persons. Nakakapagtaka, bakit bigla nag-issue ng emergency salvage permit? Supposed to be, hindi naman abandoned. And at the same time, sabi is hindi raw seaworthy. Pero nung na-recover namin, napaandar pa po namin at nailipat pa namin sa isang neutral position dito sa Navotas Fishport. So, tumatakbo yung barko. Itinanggi naman ng isa sa mga naresto ang akusasyon. Pero sabihin na ninakaw namin yun, maaaring hindi. Kasi nakaano yun, ma'am, yung lahat na bago ka umalis doon, kailangan may clearance sa Coast Guard. Kailangan i-clear mo sa PPE. Sabi mo chap-chapin or ito ay possibilities. There is a wide range of possibility and kabilin-bilin na ni Director ay mag-conduct ng post-operation investigation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inungkat ng komite sa Kamara ang umano'y pagre-report ng ilang opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines sa Communist Party ng China. Isinusulong din nila ang retroactive refund sa ilang bayaring ipinasa ng NGCP sa mga consumer ng kuryente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinuna ng House Committee on Ways and Means ang dalawang Chinese official umano ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagre-report umano sa Communist Party ng China. Ang sinasabi ko lang na nag-report sila sa CCP. About what's happening in the NGCP? It's here. About their management of NGCP? Yes. That's what they're reporting. Yeah. That's suspicious, sir. They're not, hindi dapat nila ginagawa yun. Inirekomenda ng komite na ipatawag ang NGCP chairperson na isang Chinese national. Inungkat pa ng komite ang pagmamay-ari at management ng NGCP. Base sa konstitusyon, hanggang 40% lang dapat ang pag-aari ng mga dayuhan sa kahit anong public utility. Pero sabi ng komite, bukod sa 40% ng NGCP na pag-aari ng State Grid Corporation of China, may ibang porsyento pang hawak umano ang mga dayuhan. Ang Synergy Grid and Development Philippines kasi na may-ari ng 60% ng NGCP, may mahigit 7% foreign ownership umano. Kino-question din namin po yung legality po ng kanilang stature dahil dinalabag nila yung batas ng PSA pati ng konstitusyon patungkol po sa 60-40 ruling pagdating sa public utilities. Pinare-review rin ang binabayarang buwis ng NGCP. Sa ngayon, franchise tax lang kasi ang binabayaran ng NGCP. Di gaya ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT at iba pa. Is that enough to revoke the franchise? I think that there needs to be a reorganization to reestablish Filipino ownership of NGCP, Filipino management. We request that NGCP given time to Okay. submit a response to address the concerns of the committee. Itinutulak din ng komite na gawing retroactive ang refund ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga consumer. Kabilang dyan ang disallowed expenses ng NGCP
at ang 3% franchise tax ng NGCP na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na ipapasan sa mga consumer noong taong 2011. 2018 naman binaliktad ng komisyon ang desisyon, pero ang pagre-refund, 2023 lang dinesisyonan. Ang gusto ng komite, hindi lang ang 204 billion pesos na sobrang kita ng NGCP mula 2016 hanggang 2020 ang isoli sa mga consumer, kundi mag-retroactive refund din ang pinapasan sa mga consumer na franchise tax mula noong 2011. Halos 3 billion din po yun. So, ng franchise tax sa mga ordinary consumers. Sir, pero mukhang hindi amenable yung ERC dahil sabi nila 2023 onwards yung resolution nila. We suspended the passing on of charges moving forward. So from the August 2023. What is the rule of the bills, Supreme? If you could consider that it should be retroactive. we will resume our discussions on that, Mr. Chair. Nilinaw ng Energy Regulatory Commission na kung meron nga, hindi cash ang magiging refund, kundi rebate sa electricity bill ng consumer. Nakabase ang computation sa aktual na konsumo ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tinalakay sa Senado ang panukalang right sizing o yung reorganization sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-asang makatipid. Kabilang sa mga sisilipin, ang mga mandato at trabaho ng ilang ahensya at personnel. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Imbis na downsizing o pagpapaliit ng gobyerno, right-sizing ang terminong ginamit ng Senado sa panukalang batas na bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang bumuwag o bumuo ng mga ahensya o maglipat ng mga empleyado. Pero hindi raw ibig sabihin na magkakasibakan ayon kay Senate President Chis Escudero. What is the expected savings that we plan to achieve through this bill? I hope that this is not only fashionable, Mr. Chairman, no? Dahil alam niyo naman sa US, they created the Department of Government Efficiency. Around 3 billion pesos worth of savings po ang ma-generate, Mr. Maliit Chair. lang, ha? 3 billion out of 6.3 trillion budget. Yeah, if It's it not so depends po much. on the tier, on the number of the employees or the program that will be right-sized. If, for example, at 7% will be right-sized, it will be, the net savings would 15 be billion. approximately 8.7 billion. It's an incomplete figure because you have to pay separation din eh. Maglalabas ka muna ng pera bago mo kitain yan eh. Hirit ng mga senador, maraming ahensyang tila na pag-iwanan na ang mandato o redundant. An example, Senator Win, is NAIA. Halos lahat ng trabaho ng taga-NAIA ginagawa na ng privatized entity nung pinrivatize yan ng gobyerno. Hanggang ngayon, andun pa rin lahat ng empleyado walang ginagawa. With all due respect to the OMB, kasi yung trabaho ng OMB nanguhuli ng CD. No? Pero alam naman natin, wala nang gumagamit ng CD ngayon. Diba? Puro YouTube na ngayon. All of these departments receive either 300 million, 400 million. And during the budget deliberation, Mr. Chairman, nakikita ko talagang pipilitin lang nila, gagawa sila ng kahit anong project para sabihin na kailangan nyo kami. It is part of the study that the committee will do so that it will be able to recommend the proper or necessary steps. That includes to review the mandates of these different agencies. Pwedestyon naman ni Escudero kung bakit hindi kasali sa right-sizing ang mga guro at ibang teaching-related positions. Ang mga principal daw halimbawa, malaki ang sweldo pero hindi nagtuturo. Kaya ang ganda ng student to teacher ratio mo eh, sa papel. Pero sa classroom, ang pangit kasi hindi naman talaga nagtuturo yung mga yun eh. All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Kasi ang dami daw nilang ginagawa, ang daming kailangan gawin. Boss na raw sila ng mga teacher, ayaw na magturo. Which is unfair, to say the least, for teachers who are actually performing that function. Sagot ng Department of Education, inaayos na nila ito ngayon. Dagdag ni Escudero, ganito rin ang sitwasyon sa military and other uniformed personnel. Kaya tinataas na natin ang sweldo ng teacher, ng pulis at ng sundalo dahil pinagtatanggol nila yung bayan. Tapos tigataas ng barikada sa gate ng Camp Aguinaldo. Yung sundalo, trabaho ng sundalo, hindi trabaho ng security guard at driver.
Yung trabaho ng pulis, hindi trabaho ng alalay o secretary sa anumang opisina. Giit naman ng Department of National Defense, hindi dapat isama ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang right-sizing. Based on the Executive Order 292, nasa Secretary of National Defense to determine the size and structure of the Armed Forces of the Philippines. Nasa kanya po based on the existing security conditions of the state, which is very dynamic. Men in uniform personnel, sir. This deals with the national security of the country. Therefore, there are separate arrangements or standards. Tinutulan naman ng grupo ng mga government employee ang right-sizing dahil unang tatamaan daw ang mabababang posisyon. Yung mga contractuals at contract of service po, laging sila unang natatanggal niya kahit may right-sizing o wala. Kung talagang nagtitipid tayo, at parating mga kawani ang ating inaano, ang laging bawasan. At ito pa po, bakit rank and file, hindi yung matataas? May point naman kayo doon. May point kayo. Di po ba, we are forced to oppose this bill to protect the rank and file employees. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagpaabot ng tulong sa mga pamilya ng mga POGO worker na pinadeport ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bukod sa livelihood program, inaayos na rin ang pagkakakilanlan ng kanilang mga anak. Nakatutok si Ian Cruz. Mahigit 20 POGO moms ang nagsadya sa dating POGO Hub sa Pasay para tanggapin ng ayuda mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Para yan sa mga sanggol na anak nila sa mga dating nagtatrabaho sa iba't ibang POGO Hub na napaalis ng Pilipinas kasunod ng POGO ban. Dahil lumalaki ang gastusin, humingi na ng tulong sa DSWD at TESDA ang PAOK. Meron na kaming coordination na ginawa with DSWD and dito sa TESDA, mag-i-enroll sila ng livelihood program para kahit papano meron silang pantustos doon sa pagpapalaki sa bata. Lahat ng mga sanggol at bata, wala pang documentation, kaya nakikipag-ugnayan na rin sa PSA ang PAOK para maayos ito. Para magkaroon sila ng birth certificate. And of course, kung kailangan pabinyagan yung bata, siguro baka makatulong kami dyan. May isang Vietnamese na nagsilang ng sanggol nila ng isang napadeport na Chino. Lumalabas nga yung bata parang stateless na wala siyang nationality, wala siyang ano. So, yun ang isang coordination na gusto naming malaman siguro sa DFA naman yan. As to paano natin aayusin yung documentation nitong bata dahil parehong foreigner ang tatay at nanay. Bagamat January 1 pa epektibo ang POGO ban, may intelligence report na nakalap ang PAOK kaugnay sa maliliit na operasyon ng mga POGO sa iba't ibang lugar. Paalam ng ilan sa mga pulis o LGU, call center sila. Mas marami. Mas marami sa 100. Pwedeng 100 o mas marami sa 100. Kasi mga maliliit na lang ito eh. Although hindi pa natin sigurado na nakapagtayo na yung iba. Kaya sa tulong ng DILG ay pinapaalam ng PAOK ang mga red flag sa mga nagbabalak magtayo ng POGO operation sa kanilang lugar. Pinaghahandaan na ron ng PAOK ang pagtugis sa kanila. Malapit na. Actually, in a few days or weeks baka may mga resulta na tayo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Nababahala ang Malacanang sa presensya ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang investigasyon naman sa underwater drone na natagpuan sa Masbate, posibleng abutin ng hanggang 8 linggo. Nakatutok si Chino Gaston. Mula nang namataan nito malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal noong Sabado, binuntutan na ng BRP Cabra ng PCG ang Chinese Coast Guard 5901 o ang tinaguriang monster ship. Kahapon nasa 80 nautical miles mula Lubang Island sa Occidental Mindoro ito. We are reminding you that you are within 76 nautical miles. Ilang beses ni Radio Challenge ng PCG ang monster ship pero hindi raw ito umaalis ng EEZ. Nababahala na ang Malacanang sa pabalik-balik na paglalayag ng monster ship sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone. Minomonitor din niya ng AFP, pati ang iba pang barko ng China sa EEZ.
PCG, PLAN, and the Maritime Militia. Research vessel on the eastern seaboard, on the Northern Passage. We take this seriously. We will not be deterred in spite of the illegal presence of any foreign vessel. Samantala, aabot pa ng hanggang 8 linggo bago matapos ang forensic investigation sa natagpuang underwater drone sa may San Pascual, Masbate. May halos kaparehong drone na nakuha ang AFP noong nakaraang taon na ipinasuri na rin. Pero di pa rin isinasa publiko ang resulta para malaman kung sa aling bansa ito nagmula. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Nothing but mixed emotions ngayon si Sofia Pablo para sa upcoming series nila ni Alan Ansay na Prinsesa ng City Jail. At kasama sa abangan simula January 13 ang mamumuong love triangle ng mga bida. Makichika kay Lars Santiago. Sa madilim na kulungan, siya ang liwanag. 6 na araw na lang, mapapanood na sa GMA Afternoon Prime Series, ang Prinsesa ng City Jail. Kinakabahan na nga raw ang isa sa mga bida na si Sofia Pablo dahil first title role niya ito na mapapanood tuwing hapon. Very honored, grateful, pero mas excited kasi the project is really beautiful. Ang dami mong matututunan. Ang makakatambal naman niyang si Alan Ansay, halos hindi pa rin makapaniwala na nakaabot na ang love team nila ni Sofia sa paggawa ng isang malaking project. Parang unbelievable siya. Before yung mga ginawa po namin, medyo napakute lang. So dito, kumbaga mas napakita ko pa po na mas nag-level up pa. Hindi biro ang lineup ng mga kasama ni na Sofia at Allen sa Prinsesa ng City Jail at halos lahat ay present sa idinaos na media conference. Kabilang dyan sina Beauty Gonzalez, Dominic Ochoa, Denise Laurel, Will Ashley, Ina Fileo, Kim P. De Leon, Jean Saborit, Ian Laurel, Radson Flores, Pauline Mendoza at iba pa. Working with them, ang dami ko pong natutunan kasi na-observe ko rin yung parang methods of acting nila. Kasi dito po ma'am ko si Miss Ayan. Yung mga eksena po namin dito, sobrang bigat po talaga. Nung naka-eksena ko siya, wala pang hindi pa action, talagang mararamdaman mo na, kaya madadala ka. Karamihan sa mga eksena sa serye ay kinunan sa totoong city jail kung saan marami ring mga nakakulong. Dapat ding abangan ang magiging love triangle sa serye dahil talagang magiging mahigpit ang pag-aagawan ng mga karakter ni na Allen at Will na sina Xavier at Once kay Princess, ang karakter ni Sofia. Na-excite din ako doon na pag nakilala na nila si Xavier and si Once. Sino bakla gusto ni Princess? Wow. Si Princess po, makikita po natin sa kwento. Xavier and Once are two really different characters. Gusto mo yung simple guy, yung best friend na always there for you. Siyempre kay Once ka, pero if gusto mo yung mga ngarap ko na, ang guwapo! Kay Xavier ka. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.